commencing the interview. Okay. So for our first question, what are the main programs or policy your agency has implemented to support farmers facing economic hardship and climate change po? Marami yan kasi yung mga support na binibigay namin sa farmers ngayon, kasi ang pinaka-main program namin kasi dito is rice and vegetables production. So, ang pinaka-main na support na binibigay namin sa farmers ay bukod doon sa mga technical assistance na i-extend namin sa nila, nagbibigay kami ng mga high-yielding varieties of palay seeds para sila ay makapag-produce ng mas malaking production and at the same time, ma-increase yung kanilang income. And then, may mga fertilizer subsidies din kami binibigay sa nila. At saka yung aming supports pagdating sa mechanization, farm mechanization. Ang mga farmers namin dito, especially yung mga farmers association, nabigyan na namin ng mga farm necessary equipment like yung 4-wheel tractor, rice transplanter, rice harvesters, and other farm machineries. So ito ay binibigay namin sa mga registered and qualified farmers lang namin. Pag sinabing registered farmers, ito yung mga registered sa aming RSBSA, yung tinatawag na Registry System for Basic Sectors in Agriculture, which is ito yung pinaka-official master list ng farmers na submitted ito hanggang Central Office ng Department. So adequate pala yung binibigay. Yes, so very hands-on. For the second question, how does your agency assist farmers in accessing financial support such as subsidies, grants, or loans? Ayun na nga, yung subsidies na binibigay nga namin, hindi naman actually financial. Meron kami kumisyang mga vouchers na binibigay sa kanila para sila ay maka-avail ng fertilizer sa mga fertilizer dealer namin, accredited fertilizer dealer, na 10% lang nila yung voucher nila. Galing din ito sa Department of Agriculture Regional Office na binababa dito sa amin. Tapos saka namin binibigay siya para libre nila yun na nakukuha yung mga fertilizer. So no expense din? Wala. Hindi, ang expenses nila, yung travel lang nila kung saan pagpunta doon sa dealer na dealer. Okay. What training or educational programs does your agency offer to help farmers adopt climate resilient and sustainable farming? Yung mga training, nagkakanda kami dito ng mga farmers field school, which is ito ay parang season-long training sa farmers na kahit rice farmers and mga vegetable farmers. So ibang category binibigyan namin sila ng mga modern technology training, yung mga advanced technology na binababa rin dito sa amin ng Agricultural Training Institute at saka ng DA. So yun, na-extend namin ito sa kanila at nabibigyan namin sila ng formal training na i-schedule namin by barangay. At saka siya pa, yung during our regular monitoring, kasi ang nature of course kasi namin ay more on fieldwork activities eh. Usually every Monday lang talaga kami nandito sa office and then from Tuesday to Friday, more on fieldwork activities kami. So yung time na nagbibigay kami ng mga technical assistance sa mga issues and concerns ng mga farmers natin dito sa Imus. Follow-up question lang, yung mga nag-handle ng program na po yun, sinabi na po, mga ano po ba yun, parang volunteers or strictly nasa office nyo na po yun? Actually, dito lang sa office namin eh. Pagka medyo highly technical na, humihingi na kami ng mga assistance sa Agricultural Training Institute. Ito yung isang agency rin ng Department of Agriculture na more concern nila about trainings. Okay. So may different... Yes, may mga partner tayo, may mga partner offices tayo ng agencies. Okay. What are the biggest challenges your agency faces in effectively supporting local farmers? Ang pinaka-big challenges talaga rito ay itong climate change na nangyayari dito sa atin kasi very unpredictable na yung ating weather condition. Ang nangyayari kasi typhoon, yung pinaka-best na pinaka-critical experiences na na-experience ng mga farmers natin na karamihan na during the time of harvesting period nila, doon naman tayo makasugan ng bagyo. Kaya nagkakaroon ng mga damages yung kanilang mga tanim, which is
bumababa yung production at saka yung kanilang kita. Pero may mga intervention na kami binibigay sa kanila. Kasi before sila or after sila na magtanim ng, for example, rice and vegetables, particularly rice, ini-insure na namin sila. Meron kami insurance na binibigay sa kanila, which is ito yung partner natin, yung Philippine Crop Insurance Corporation, PSCC. Na kapag sila nagkaroon ng damages during their production period, nagkakaroon kami ng assessment, ina-assess namin sila, ilang percentage ng damages nila, then sinasubmit namin ito sa PSCC o yung crop insurance. At yun naman, nakakakuha sila ng mga financial aid or parang subsidy na kahit man lang yung capital nila during the production, babalik sa kanila. So, ano naman? So parang, parang nilabas silang pera yung mga Mababalik. Tsaka tapos, aside from that, ay ang ating namang mayor, si Mayor Alex Albicula, very supportive din naman siya sa mga agricultural program. Minsan, pagka talagang grabe yung pinsala ng farmers during typhoon or ano man, may mga financial assistance din siya na binibigay sa farmers. So, kaya yung farmers natin definitely hindi sila napapabayaan dito sa news. Although konti na, sayang nga lang. Kasi lumilitas yung area natin. for farming. Question lang, sir. Yung mga farmers na hawak nyo is buong Cavite? Buong Imus lang. Buong Imus lang Imus po. lang. Okay. Thank you, sir. Dito sa Imus, meron pa tayong 162 active farmers involving in rice production. Yung 162 farmers na yun ay they are cultivating the 350 hectares, remaining 350 hectares dito sa Imus. Kasi ang Imus kasi ay based doon sa provincial land use plan ay hindi na considered as agricultural area. Although meron pa tayong agricultural land or agricultural area dito sa Imus, yun ay parang dinipensa ko lang ito during our CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan Planning, na dapat talaga may agricultural area pa dito sa Imus. Ang yung nagkamali lang kasi dito ay yung zoning, pagdating sa zoning. Dapat kasi yung sa planning, dapat maganda yung zoning plan nila. Andito yung residential, andito yung industrial, andito yung agricultural. Ganun ba? Para merong identification ng mga area kung saan. But anyway, ay kasi nga, ang Imus kasi ngayon ay from third class city, first class city na ngayon. At we are going to be highly urbanized. Siguro mga 2 years, 3 years, hanggang 5 years from now, tayo ay highly urbanized na. Kaya ang isa sa sinusulong na programa ngayon ng ating opisina through gestion ng ating team ngayon ay yung urban farming o yung urban agriculture. So, I just wanna ask lang po, may possibility na yung isa rin problem yung maubusan ng lupa first? Kaya doon tayo papunta sa urban farming . Pag sinabing urban farming, ito yung agricultural production in agricultural areas in a different way. Andiyan na yung mga greenhouses, vertical gardening, container gardening, yan. Pero Mawala na rice. matagal yung production para sa parang yung harvesting period ko pag urban farming kasi parang matagal. Depende sa crops na itatanim mo. Kasi usually pag urban farming, yan ay considered ka lang naman dyan sa mga high value crops . Yung mga high value crops na yun, ito yung mga vegetable plants. Yung rice, wala na yan. I see. How do you ensure that small-scale farmers, especially those in remote areas, have access to your programs and resources? Ayun nga, kasi nga kami yung bumababa sa kanila . Hanggang kasulok-sulukan dito sa Imus, pinupuntahan namin yan. Kaya wala kaming farmers na naiiwan. Lahat sila ay nakaka-access dito sa amin. Makikita niyo yung maliit na office namin, isa dyan, yung PITS Center, yung Farmers Information and Technology Services Center. Parang yan yung yung library o yung research area na hindi lang farmers, even yung mga estudyante natin dito sa Imus, nakakapag-research sila when it comes to agriculture and farming. And then pag pag
research, ibang at napapagana din namin sila rin ng internet. Yung mga farmer, natuturuan na rin namin yung paano ng computer, paano kaya madali yung communication namin eh. Even sa nagpatawag kami ng meeting, message mo lang yan sa cellphone na, pupuntahan na sila. Madali silang tawagin kasi nga, lagi silang nakakatanggap ng magandang servisyo sa amin at saka ng mga ibang intervention. Unlike before na kahit puntahan mo na sa bahay, imbitahan mo ka ba, bibigyan, hindi mo pupunta. Kasi walang naibibigay doon ng gobyerno. Hindi kagaya ngayon na talagang marami silang mga insentibo na nakuha sa atin at sa national government. For the next question po. What common concerns or complaints do farmers express about the assistance provided by your agency? May mga... Wala naman kasi nga halos nabibigay naman namin lahat eh. At saka siguro yung nagiging complaints lang nila yung pagdating nga sa mga pagtaas ng presyo ng mga agricultural inputs, yung mga gano'n lang. Paano po pag mga middleman gano'n? May... Yun isa, may mga concern yan kasi lalo na yung mga bumibili ng palay o ng gulay nila kasi hindi nila hindi kontrolado ng farmers yung presyo. Mga nagdidikta ito mga middleman. So yun ang isang nagiging problema nga nagiging daing ng mga farmers natin. Nilalapit naman po sa inyo. Oo, pero kaya nga ngayon ay naglulusad tayo ng kadiwa ng Pangulo dito sa Imuli para yung produce nila, direkta na nilang may bebenta sa consumers, hindi na dadaan ng middleman. Magandang program. Yes, Yeah, para diretso na mismo sila from farm to consumer na hindi na sila dadaan ng middleman na sila na bibili sa nila, tapos yung middleman lang magbebenta sa kumbaga parehas na nakikinabang. Nakikinabang ang consumer sa mababang presyo, nakikinabang ang farmers dahil direkta na nilang naibebenta yung kanilang produkto. Kaya lang, yung ating kadiwa ng Pangulo ay almost quarterly lang natin ginagawa kasi tinitingnan din natin yung production period ng mga farmers kasi hindi man every month may production sila. Okay. What steps is your agency taking to help farmers transition to more sustainable and climate resilient farming methods? Yun na nga, ini-introduce natin sila sa mga modern farming technologies at saka yung pagdating sa climate resilient, may mga intervention din tayo na binibigay sa kanila at saka yung planting calendar, medyo diyan kami nag-a-adjust. Kino-consider kasi namin yung yung problema natin is typhoon. So yung one time na nag-usap-usap kami with farmers, tinanong ko sila, ano ba yung time o yung month na lagi tayong sisimula yung bagyo dito sa amin? Usually September. Ako, ang bagyo hindi iiwas sa atin yan. Tayo umiwas sa kanila. Ano tayo makaiwas? Mag-early planting. I-time natin na parating ang bagyo, doon tayo magta-time na magsisimula mag-harvest. Kasi para pag nandito na yung bagyo, maka-harvest na tayo lahat. So usually, bago mag-September, yung first cropping season nila, nakaka-harvest na sila. Pero meron pa rin nalilid, hindi talaga naiwasan. Kaya meron pa rin kakaroon ng mga damages. Yung sa planting calendar niyo po, sino po yung kakolaborate niyo doon? Like, parang may kino-coordinate po kayo bang... Wala, kami na lang. Kasi nga, alam naman namin yung situation dito sa Imus. Alam namin yung, unang-una, alam din namin yung climate, dito. Kailan ba ng tag-init, kailan ba talaga yung nagiging tagulan. Although ngayon, sabi ka kanina, very predictable na yung panahon. Kaya ngayon, makulit din, makakulang pero sana, yung mga ganun siguro. Pero ano naman yan, kung mga minor issues lang yan, ang ginagawa namin ay talagang, ano yung pinaka-peak season na hindi yung talagang tayo ng tagulan. So doon kami nag-a-adjust. So yung planting calendar, binabago namin na hindi namin sa mga farmer. Dito kayo mag-start magtanim para during that time, ma-harvest na natin. Pag dumating yung bagyuhan, wala na tayong tanim ma-harvest. So kayo po yung bumabasa ng panahon, hindi po kailangan... Oo, with coordination din sa ating CDRR
DCCD, Disaster and Risk Reduction Management Nandito Office. rin po siya inside, within the... Oh, meron tayo kasing ano eh, they are connected na rin sa Pag-asa, tapos meron tayong malaking command center dito sa Bahay na Tubig. So monitor natin yung ating weather, monitor natin din ang booking news. So sila yung kapartner din natin. Are there any new policies or initiatives being planned to address the ongoing challenges in agriculture? Yun, plan namin ngayon ay involve ang lahat. Everybody must be involved in agricultural production. In what way? Yun nga, yung urban farming. So ngayon, i-introduce namin ang sa mga homeowners associations and even sa barangay. Kumbaga, binababaan namin yung urban farming program para lahat sila magkaroon ng initiative at mag-involve dun sa agricultural production for food security and sufficiency dito sa Imus. So, kahit sa barangay, yung mga community garden, meron kami program na sa kanila, yung HAPAG, which is ito ay under the Joint Memorandum Circular ng DILG at saka ng Department of Agriculture na talagang nire-require ng bawat barangay na magkaroon ng community garden. And then after may community garden, involve bawat household. So, yun. Every resident is required to... Dapat gano'n mo. Dapat siya na gano'n. Pero siyempre, hindi mo naman mabibigla yan. Hindi yan. Kumbaga, yung promotion na ginagawa mo, sino muna yung interesado? Kasi hindi naman lahat ay interesado eh. Nagiging interesado lang yung iba pag kayo maghaharvest na. Hindi tayo ng kapitbahay, makikipitas, pero hindi naman siya nagtanim. So, yun, ano yan? So, kung sino muna yung interested, yun muna yung binibigyan namin ng pansin. And then, iwala naman kami na in the near future, marirealize din nila na, sige, magkalim na rin ako. Ang purpose mo namin dito, hindi naman yung makapag-produce ka ng malaking production eh. Kundi yung bawat pamilya ay meron silang ma-harvest na nasabi natin healthy nutritious food na may hahain nila sa pamilya nila at sa pagkainan. Bakit natin nasasabing healthy nutritious food? Kasi sila yung mag-aalaga eh. Hindi mo nila i-sprayan niya yung mga synthetic fertilizer, di ba? So, kailangan mga natural practices yung gagawin nila yan. For the last question po, sir. In your opinion, what further improvements or innovations are needed to strengthen agricultural resilience against economic and climate-related issues specifically? Pero parang wala kasi parang nagagawa rin. Nagagawa rin much, kaya nga lang yung more encouragement on modern farming system o modern farming technology. Kaya lang siyempre kailangan budget yan. Pag kasi natin sinabi modern, andyan na papasok na rin yung mga hydroponics, kasi medyo high yung technology niyan. At same time expenses, kasi yung pag-build mo kaunay sa mga greenhouses. Meron kami mga simpleng sistema na tinuturo rin, pagdating sa hydroponics, which is good for household practices. Kagaya ng mga snap hydroponics, hindi na kailangan ng mga machine yan. Ito yung mga simple nutrient na practices ng styrobox lang. So, environment friendly, dahil imbis na yung mga basura, mga waste nila, tapo nila, recycle nila, ang gamit nila through gardening. That's all I can ask po. Yun na yung questions. Kami additional question ba kayo? Meron hindi malinaw doon sa sinabi ko. Thank you so much. Yung ano po, pwede ko lang may clarify yung 162, yun po yung farmers for rice. Active local farmers. Okay. Actually, rice and vegetables na yun. Pero more on yun, kasi ang mga rice farmers naman natin dito after ng kanilang rice planting season, vegetables na yung tinatanim nila. Pero kasi tayo dalawang cropping season kasi dito sa Imus eh. Ito yung wet cropping season during rainy season and then dry cropping season during this time. So dalawang beses silang nakakatanim kasi pero pa naman yung ating irrigation system na nakakapag-supply pa naman sa bawat area ng mga farmers natin. Kaya 2 cropping season sila every year. And then after ng second cropping season, saka po sila magtatanim ng yung mga high value crops, mga vegetables. Usually, andyan yung upo, talong,
sitaw, Mga gourds. tomato, yan. Last, yung na-mention niyo po, nakinig ako, PICC, kapag, PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. okay, yun po yung Sa- kapag naglabas ng pera yung, Doon namin ini-insure yung mga farmers. So, basta sila, kada cropping time nila, insured sila, ini-insure natin. May libre naman yan eh. Wala silang babayaran kahit 5. Sila pa ang babayaran pag nagkaroon ng damages yung mga when it comes Yun na lang ang nagagawa namin parang protection sa bawat farmers yung sa kanilang production time ng palay o ng vegetables. So, safeguard program po Yes, siya. so mga rin nakukuha, depende sa ginagawa kasi ang binabayaran kasi is 10% damages and above. So ginagawa namin, kaya kami kahit bagyo, lumalabas kami, basta kaya namin lumabas, hindi ito malakas ang hangin, nagkakaroon na kami ng assessment. Kung ang assessment namin sa isang area wala pang 10%, ginagawa na namin 10% yan. Alam mo bakit? Kasi doon din naman pupunta eh. In-assess mo siya ngayon, nakalubog siya tubig yung palay, for example. Diba? Ang assessment mo ay 7 o 8% lang. Eh bago pa ma-harvest yun, aabutin na rin ng 10 o higit na percentage yung damages na kasi nakalubog, masisira na yung palay. So, nangyayari, lahat sila nakakakuha kung sino yung nagkaroon ng damages. Nakakakuha. Pinakamalaking nabigyan namin is almost kulang-kulang 40,000 isang palay. And anong percent po yung damage na yun? Malaki. Malaki yun. Siguro nasa mga 70 to 80% na. Sobrang walang... Yung pinakamababang nakuha ng partners dyan ay mga 7 or 8,000. Yung mga very minimal lang yan. Malaking bagay na rin sa kanila. Well, yun lang. Yun lang meron questions. Na nasagot yun naman po namin. Thank you so much, Sir Robert. Picture for documentation with you po, sir. Sige.